بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبينا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وأصلي وأسلم على المبعوث بالرحمة والهدى حبيبنا ونبينا محمد رسولنا المصطفى، وعلى آله وصحبه الأخيار الفضلاء، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang totoo mga kapatid ay ang paksa natin ngayong gabi ay isa sa, kumbaga, parang nanliliit ako kapag inisip ko na ako ang magpapaliwanag sa paksang ito, dahil patungkol sa pagpapakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kadakilaan sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Pero dahil sa kailangan natin talaga maintindihan, maunawaan ang bagay na ito, subalit mahirap, kumbaga hindi ganun kadali na may bigay natin ang pinaka-kumpleto o tamang pagpapaunawa o pag-intindi sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kahit ano pa ang gagawin natin ay hindi natin marating ang pinaka-kumpleto at pinakamataas na antas ng pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayon sa kanyang pagpuri sa kanyang sarili. At dahil, mga kapatid, sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga biyaya niya, dahil hindi natin kayang bilangin kung gaano karami, kung gaano kalaki ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay paano pa natin makayanan siya pasalamatan sa pinaka buo at kumpletong pamamaraan? Hindi natin kayang bilangin ang kanyang biyaya sa atin. Kaya nga sabi ng Allah sa banal na Quran, Surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin ninyo ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nyo kaya. Pero hindi na, dahil sa ganun katotohanan, mga kapatid, hindi na tayo pinilit, inutusan na bilangin lahat, kasi hindi natin na kaya eh. Pero ang pinag-utos niya sa atin, pasalamatan siya. Ibig sabihin, ang tunay na kahulugan ng ating pagiging alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pasalamatan natin siya sa anuman ng biyayang mayroon tayo na mula sa Kanya. Kahit hindi ganun katindi na maintindihan natin at makayanan natin isa-isahin, sabihin wala sa kakayanan natin yun, pero sigurado na may kakayanan tayong magpasalamat. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, mapasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang biyaya na alam natin. Kaya nga sabi nga, uulitin kong ayat, Surat Ibrahim, sabi ng Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin niyo ang biyaya ng Allah, hindi niyo kaya. Innal insana la zalumun kaffar. Lalo dito sa karugtong ayat, dahil sabi niya, ang tao ay napakasama at napakasuwail. Napakasama na nga at napakasuwail pa. Paano pa niya bibilangin at paano pa siya magtiyaga na isa-isahin pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang biyaya? Illa marahimallah, maliban sa kung sinong minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magagawa na yun sa pamagitan ng gabay at patnubay na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang paksa natin, katulad siya sabi ko mga kapatid, patungkol sa kung paano natin makilala ang Allah sa pamagitan ng kanyang nilikha, ay isang napakalaking paksa na hindi maaring, kumbaga, may paliwanag sa loob ng 1 oras, 2 oras,
Kahit buong taon, kahit buong buhay mo natin, mapaliwanag natin, hindi natin kaya. Kaso nga lang, pipiliin na natin yung mga bagay na kung saan makakayanan natin at yung mga bagay na madali natin maintindihan. Sinabi ng Allah sa Banal na Quran sa Surah Ad-Dariyat, sabi niya, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Sabi niya, nasa kalupaan ang mga palatandaan para sa mga umiintindi. Tingnan nyo, pinili ng Allah yung salitang umiintindi. Ibig sabihin, maraming hindi umiintindi. Hindi na sinabing palatandaan sa mga tao, hindi na sinabing ganon. Palatandaan sa mga Muslim, hindi rin na sinabi na palatandaan sa mga Muslim. Palatandaan sa mga mananampalataya, hindi rin na sinabi. Sakto yung word na ginamit niya, lil muqinin, sa mga umiintindi. Allahu Akbar. Kaya yun, sabihin yun yung trabaho natin, kailangan maintindihan natin upang mapasalamatan natin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasunod na aya, sabi niya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo nasusuri na pag-aralan? Hindi na sinabing hindi niyo nakikita. Actually, yung basar, dalawang klase kasi meron tinatawag na nazar, yung ordinaryong pagtingin. Pero yung tinatawag na basar, na doon nagmumula sa word na yun, na salitang basira, pag-iintindi ng puso, hindi yung pag-iintindi ng mata, yung puso. Kaya sabi niya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo napag-aralan, nasusuri ang sarili niyo kung anong meron? Ibig sabihin, ang pinakamalapit sa atin na magpapatunay sa atin kung gaano kadakilang Allah subhanahu wa ta'ala, yung mismong pag-aaral natin sa sarili natin. Ay, hindi na rin natin kaya yun eh. Ibig sabihin, kahit buong buhay natin ay gugugulin natin para pag-aralan ng isang tao, ang buhay ng isang tao, hindi natin kaya. Dahil maraming bagay na lihim, kumbaga walang anuman nag-aaral ng medisina, na natutunan niyang lahat. Kahit 10 taon, 20 taon, 30 taon, buong buhay nila, wala silang ginawa kundi magsuri, mag-research. Pero hindi pa nila naabot ang pinaka mataas na antas ng kaalaman patungkol lang sa tao. Mahalo pa kaya yung bagay na bukod sa tao. At karugtong ng ayat, sabi niya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. At nasa kalangitan ang inyong kabuhayan at ano man ang ipinangako ng Allah sa inyo ay magmumula sa kalangitan. Allahu Akbar. Kaya 3 bagay pala ang kumbaga mahalagang pag-aralan natin, yung nandito sa lupa, kasama yung sarili natin, pangalawa yung sarili natin, pagkatapos yung nasa kalangitan. Kaya, ano ang punto dito mga kapatid? Ang punto dito, yung pag-intindi. Kasi hindi natin kayang pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi natin magagawang pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi natin naintindihan ang mga bagay-bagay. May mga bagay na akala natin simple, may mga bagay na akala natin walang pakinabang, may mga bagay na akala natin kapahamakan, yung pala'y biyaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya nga, yun ang kailangan natin intindihin. Kaya nga sabi nga ng Allah, ayatul lil muqinin, mga palatandaan sa mga umiintindi. At meron pang aya sa isang suratul Hajj, sabi ng Allah, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Katunayan, hindi ang mga mata ang nabubulag, subalit ang nabubulag ang mga puso sa ilalim ng mga dibdib. Yung puso natin nabubulag, hindi yung mata. Kasi marami nakakita, ang lino ng paningin, hindi na kailangan ng salamin. Pero nasa harap na niya, hindi pa na naintindihan. Subalit may mga bulag, pero malalim pa kakaintindi. Kaya ang tunay na pag-iintindi pala ay nasa puso ng tao, hindi sa ating mga mata. Kaya katulad nga nung halimbawa lang dun sa mga bagay na kumbaga maliit na bagay sa tingin natin, pero hindi siya maliit, napakalaki na kailangan natin magpasalamat. Sabi na sa Banal na Quran, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Nakikita ba ninyo ang tubig ng iniinom? Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kayo ba ang nagbaba ng ulan mula sa ulap?
Mula sa kalangitan, ibig sabihin? O kami ang nagbabanon? Isa sa napakapangunahing biyaya ng Allah na kailangan natin ang tubig. Eh sino nagbabanon para sa atin? Allahu Akbar. Wala kang iba kundi Allah subhanahu wa ta'ala. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kung gusto lang namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin namin ang tubig ay mapait. Magpapasalamat pa ba kayo? So yung gagawin ng Allah na naging mapait ang tubig, eh ano pa ang pasasalamatan ninyo? Pero hindi. Ginawa ng Allah na manamis-tamis ang tubig at magpapasalamat pa tayo? Hindi. Yun ang tanong. Ito'y nasa Suratul Waqiah. Kaya, sa totoo lang mga kapatid, kung naging mapait lang ang tubig, ano pang sarap ng buhay? Wala na. Wala lang halaga ang buhay kung ang tubig ay ginawa ng Allah na mapait. Kahit nga lang maalat. Hindi lang mapait. Actually, yung ujaj, yung matinding alat na mapait na sa pagiging alat na. Yung sabihin ng ujaj. Allahu Akbar. Kaya, ang paksa natin, katulad yung sabi ko mga kapatid, napakalaki, napakalawak. Pero siguro, mag-concentrate tayo sa isang bagay na pinakamadali natin maintindihan. Kasi, kung iisipin natin, katulad ng kalupaan, anong meron, nandyan ang mga karagatan, nandyan ang mga puno, nandyan ang mga bundok, nandyan ang lahat ng klase ng halaman, nandyan ang lahat ng klase ng puno, nandyan ang lahat ng klase ng may buhay na mga hayop na gumagapang sa lupa, nandyan ang lahat, at nandyan din ang kabuhayan ng ating physical na pangangatawan, nagbumula rin sa lupa, na dinidinigan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang biyaya mula sa kalangitan, nandyan ang lahat. Kaya kung isa-isayin natin, ay siguradong hindi tayo matatapos. Pero ang pinaka-ano natin dito mga kapatid, pinakamahalaga mapag-usapan natin ngayong gabi, ang mga bagay na nilikha ng Allah, na direct, na napapakinabangan natin, na naintindihan natin kaagad, yung madali natin maintindihan. Kasi sinabi nga ng Allah, katulad ayang binigas kanina, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin niyo ang biyaya ng Allah, hindi niyo kaya. Hindi niyo kayang bilangin. Kaya kung titingnan natin ang katawan ng tao mga kapatid, yung katawan natin, may mga bagay na pinapangalanan sa parte ng katawan natin na doon nagmumula ang ating lakas. Katulad ng kamay. Ang kamay natin, ang pinaka-pangunahin na pinagmumula ng ating lakas. Kaya itong kamay natin, gumagalaw. Paano gumagalaw? Automatic. Kapag katulad ng mushaf na ito, gusto kong iangat, may angat kagad. Na ibig sabihin ko, ano ang gusto kong mangyari sa kamay ko na ito? Kagad, ang nagbibigay kasi ng kuman mga kapatid, sa ano man ang kilos natin, yung utak natin. Pagdating ng, pag inisip ko, nagagalawin ko yung kamay ko, kagad yung translation, yung aking intention, ay dumating sa aking utak, at kagad yung utak ko, utusan yung aking kamay, na gumalaw. Direct. Allahu Akbar. At gaano karami ang mga taong nawala sa kanila ang bagay na yun. Hindi na kayang gawin ng katawan nila. Sabi nga nung narinig kong sheikh nung paliwanag, doon sa mga taong hindi nila kayang galawin ng kanilang katawan. Sa tingin mo kaya, tatanungin mo sila. Ha? Halimbawa, bibigyan ka ng pagkakataon na magalaw mo ang kamay mo sa loob ng 30 minuto. Ilan sudyot ang gagawin mo para sa Allah? 50? 100? Kaya sabihin mo siguro, kung ano man ang kaya niyang gawin sudyot, gagawin niya. Ibig sabihin mo magpasalamat siya. Pero ngayon,
nagagalaw natin, naisip pa natin yun na kailangan natin pasalamatan ng Allah? Dahil nagagalaw natin ang katawan natin, nagagalaw natin ang kamay natin? Yun na nga eh. Kasi ang problema, hindi yun na napapasok agad sa isip natin. Kaya katulad sinabi ko mga kapatid, kapag inisip ko na ang gagalawin ko, ang kanang kamay ko, kagad na yung intention na yun ay makakarating sa aking utak, yung utak utusan ng aking kamay na kanan, hindi yung kaliwa. Kasi nandun, intention ko kanan, hindi yung kaliwa eh. Gagalaw kagad. Magkakawa ba yun ng robot? Nagawa ng tao? Hindi. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, ang punto dito, dun sa utak na pinakamahalagang meron sa atin, ay ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang magserbisyo sa atin. Siya ang nagbibigay ng kuman. Kung saan natin dadali ng katawan natin, ano man ang parte ng katawan natin, saan natin gagamitin, ang magbibigay ng kuman, yung utak. Kaya ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibig sabihin, binigyan na ng kapangyarihan ng utak natin na kaya niyang ganung kabilis. Ha? Maaaring pwede mo sabihin, wala pa isang segundo, nandun na yung ano, kumbaga, naintindihan na kagad ang paggalaw. Kung ano iniisip ko, kagad na utusan na yung sama ng gusto kong galawin sa katawan ko, utusan na kagad. Allah. Kaya hindi ba ito mga kapatid? Ibig sabihin, dahil nga sa ito ay malaking biyahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailangan natin pasalamatan. At kung gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mawala sa atin, wala tayong magawa. Sa isip natin, simpleng bagay palagi. Palagi natin sinasabi na ang buhay natin hawak ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung gusto nang bawiin, kailan gusto bawiin, wala tayong magawa. Hindi lang yun mga kapatid. Yung mga mahalagang bagay sa parte ng katawan natin, akala natin, hindi siya ganun kahalaga, pero napakahalaga pala. Kaya nga sabi nga ng Allah sa banal ng Quran, la yusalu amma yaf'alu hum yus'alun. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay wala tayong karapatan na tanungin kung anong gagawin niya, o anong ginagawa niya, samantalang tayo ang tatanungin sa ating ginagawa. Hindi siya ang dapat tanungin, kundi tayo ang tatanungin kung naiintindihan ba natin yung mga bagay na yon? Na nakarating na ba sa isip natin, sa talino natin, na bawat isa sa mga bagay na yun ay napakahalaga? Akala natin simple yun, pero hindi siya simple. Malalaman natin kung gaano kahalaga yung mga bagay na yun kapag nawala sa atin. Pero hanggat nandun pa. Kaya nga sabi nga na yung aya kanina, ayatul lil muqinin. Mga palatandaan sa mga taong umiintindi. Kaya nga, babalikan ko pa rin yung aya kanina, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin niyo ang mga biyaya ng Allah, hindi niyo kaya. Innal insana ladhulumun kafar, dahil ang tao ay napakasama at napakasuwain. At isang aya naman, Suratul Naml, sabi ng Allah, wa inna rabbaka ladhu fadlin 'alan nas walakin aktharan nasi la yashkurun. Katunayan, ang iyong tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay nasa kanya ang lahat ng kagandaan loob para sa sangkatauhan. Sabihin, lahat ng makakabuti sa sangkatauhan ay galing sa kanya at ginagawa niya. Ginagawa niya. Walakin akthar na sila yashkurun. Subalit ang karamihan sa mga tao, hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi sila papasalamat. Iyon naman ang kailangan ng Allah sa atin. Pasalamat. Hindi na kailangan ibabalik natin sa kanya ano man ang binigay sa atin, kundi pasalamatan natin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanya. Sa isang aya, sabi ng Allah, tarugtun, wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Ang Allah ay alam niya ang anuman ang kinikimkim ng kanilang mga dibdib, sa kanilang mga puso. Wa ma yu'linun, at anuman ang kanilang nilalantad. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin.
At walang anumang bagay na lihim sa kalangitan o sa kalupaan man, kundi lahat ay nakatala sa malinaw na talaan. Nakasulat lahat. Walang nailihim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadha al-Qur'an yaqussu ala bani Israila akthar ladhi hum fihi mukhtalifun. At ang banal na Quran na ito ay nagkukwento sa mga angkan ng Israel sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Bakit inuna ng Allah dun sa aya na yun ang mga angkan ng Israel? Dahil kung matigas ang ulo natin, mas matigas ang ulo nila. Allahu Akbar. At yun ang totoo. Matindi ang kanilang ginawang papapakahirap sa mga propeta na ipinadala sa kanila. Samantalang sigurado kung galing sa atin, maaari. Hindi susunod ang karamihan, pero hindi naman nila papatay ng propeta. Sila pumatay sila ng maraming mga propeta. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, kung nais na sa kalit-litan ng mga bagay nito na kanyang biyaya sa atin ay ipaintindi na sa atin, gagawin niya. Gagawin niya na ipaintindi sa atin ang kahit gaano kaliit na bagay na meron, kung nais na ipaintindi sa atin, maintindihan natin. Pero kahit gaano kalaki, kahit gaano kahalaga, kapag hindi natin ginusto at hindi tayo ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala tayong maintindihan. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Ang Allah, siya ang kumukontrol sa lahat ng kanyang alipin. Siya ang kumukontrol. Kung anong gusto niya, yun ang mangyayari. At siya ang pinakamaalam at pinakadalubhasa. Ibig sabihin, walang maaaring may lihim sa kanya, lahat ay nasa kanya. Kaya, dadagdagan natin ng kaunting paliwanag dun sa mahalagang bagay sa nilikha ng Allah na sa atin. Sabi ng mga doktor, siyempre hindi ako doktor, sila nagsabi. Sabi nila, sa bandang taas, sa ulo natin, mayroong 4 na klase ng liquid na lumalabas. Hindi pare-pareho ng amoy, hindi pare-pareho ng lasa. Akala natin ay nakakasira yung iba dahil hindi mabango o mapait, yung pala ay may pakinabang. Halimbawa, sa ating mga mata, ang luha natin ay maalat. Sa ating ilong, ang lumalabas ay maasim o maasim-asim. Okay. Sa ating tainga, mapait. Dahil yun ang kailangan maging mapait. Sa ating bibig, manamis-namis. Unang-unang, kumbaga, nakakamangha doon, nandun sa isang lugar, hinding-hinding naghahalo. Nasa ulo lahat. Hindi naghahalo. Ang mapait ay manatili siyang mapait. Ang maasim manatili maasim. Ang maalat manatili maalat. Yung manamis-namis manatili. Kung sakali lang nga, kumbaga, gawin ng Allah na magkakabaliktad, anong mangyari? Kung sakali lang yung lumalabas sa tainga ay mapunta sa bibig, ano pa ang sarap ng buhay? Wala na. Wala nang halaga ang buhay. Kahit ikaw ay bilyonaryo, wala nang halaga. Kaya nga, akala natin ganoon lang kasimple. Hindi yun na, astaghfirullah, hindi yun mabibili ng pera. Hindi. At lahat ng bagay na yun, ay meron siyang sariling tungkulin o sapat na kadahilanan kung bakit ang mapait ay naging mapait, ang manamis-namis ay bakit manamis-namis. Sa laway natin, bakit manamis-namis? Dahil nandun ang
panlasa natin sa anumang kinakain natin para maging masarap, para papasok. Ibig sabihin, kahit hindi masyadong masarap kapag pinasok mo sa bibig, depende sa nakasanayan. May mga tao kasi na, siyempre, kung ano ang nakasanayan mo, kahit mapait-pait, mabaho-baho ng konti, kakainin mo kasi nakasanayan mo eh. Sabihin, ang magiging paraan para makain mo, malunok mo yun, yung laway mo naman namis-tamis. Kumbaga, pagagandahin niya sa'yo. Yun ang lasa ng buhay. Yung laway. Allah. Kaya ang dahilan kung bakit manamis-tamis, dahil doon dumadaan yung pagkain na pinapasok natin sa ating katawan. Hindi sa ilong, hindi sa tainga. Allah. Okay, sa tainga natin. Bakit mapait at parang laso ng dating? Kasi, ang tainga natin, ang pinakamahalagang bagay para maintindihan natin ang buhay, kaya kailangan may gwardiya. Ang gwardiya niya, yung lumalabas na liquid, ay kailangan mapait, mabaho, para walang papasok. Kahit bakterya, ano man, hindi papasok, haharangan niya. Sabi nga nung narinig ko isang doktor na paliwanag, sabi na kung sakali lang, na mawala yun, yung laway mo, doon napunta, dito siya punta sa bibig, unang-una, wala ka ng lasa ng pagkain, yung tainga mo, lahat ng uri ng sakit ay papasok sa iyo. Lahat. Hindi lang yung mga malit na bagay na papasok. Hindi. Lahat ng uri ng sakit papasok. Kasi yun ang tumatanggap ng lahat ng impormasyon eh. Ang tainga. Maaaring mawalan ka ng mata, paningin, pero ang tainga manatili kang mamuhay ng normal. Maraming pulat na namuhay ng normal. Pero pag hindi ka nakakarinig, hindi ka na normal. Sa totoo lang. Alam natin yun. Kaya ginawa ng Allah na meron siyang sariling gwardiya na lahat ng papasok na hindi ka nais-nais na makakasira sa ating impormasyon na kailangan natin malaman, sabihin makakasira sa ating pagkatao, kailangan ng gwardiya. Allah Akbar. Allah Akbar. Akala natin, mabaho yun, mapait yun, walang pakinabang. Pero hindi. Hindi siya ginawa ng Allah na ganoon. Nang walang dahilan. Kaya nga sabi na sa Quran, Sunna Allahi alladhi atkana kulla shay. Ito ay nilikha ng Allah na siya ay ginawa niyang pinakamaganda, pinakakumpleto ang lahat ng kanyang nilikha. Wala kang ipipintas. Wala tayong ipipintas. Wala. Sunna Allah alladhi atkana kulla shay. Surah An-Naml, ayat 27. Ayat 88, Surah 27. Ito'y likha ng Allah na kung saan lahat ng kanyang nilikha ay kumpleto, mutkan. Yung sabi ng mutkan, wala kang ipintas. Lahat ay kumpleto, sakto. Kaya hindi na ginawa yung mapait na ganun lang. Okay, papunta tayo sa mata. Yung mata naman, bakit maalat? Dahil yun ay panghugas. Panlinis. Panghugas, panlinis. Siyempre kasi, kung kailangan natin ng karagdagan, siyempre, mas masarap din ang buhay kapag nakakita ka. Sabi nga nila, ang mata ay nakakasaulo, pero ang tainga hindi. Halimbawa, ang mata hindi lang yung narinig ng tainga, pati yung litrato, kahit nakapikit na siya, alam mo anong itsura nung nasa harap niya. Kahit pipikit na siya. Kasi naisolo na kaagad na nailalarawan niya yung nakikita niya na kaagad. Kaya panlinis yun. At panlinis, the same time, gamot, na hindi na kailangan ng pharmacy. Kaagad. Kapag yung mata natin ay medyo, sabihin natin, malakas ang hangin, natutuyo, kagad o-order yung maramdaman yun ng mata. At meron tayong tinatawag na sa wikang Arabic na hassasat, yung mga nakakaramdam ng init, nakakaramdam ng alat, nakakaramdam ng tamis, nakakaramdam ng pait, nakakaramdam ng masakit. Meron tayo ng lahat. Yung pakiramdam na yun ay gumagana ng 24 na oras. Kaya maramdaman ka agad yung nakakaramdam ng
init o pagkatuyo, maramdaman niya, kagad ibibigay niya kagad ang impormasyon sa utak. Utak, utusan niya yung tagalabas ng tubig, liquid, na maalat na para sa mata, para maging, kumbaga, mabasa at mahugasan. Sabi naman nila, yung ano na yon, yung paglabas ng ano na yon, meron din pakakaiba yung luha. May luha ng tuwa at saka luha ng lungkot. Hindi magkaparehas yun. May mainit, may malamig. Suna Allah alladhi atqana kulla shay. Ito yung nilikha ng Allah na kung saan lahat ng kanilang nilikha ay kumpleto. Wala kang may pipintas. Okay, dagdagan natin ng konti. Doon sa mas kumbaga mas complicated ng konti rin. Complicated din yun eh. Dadako tayo sa ilalim ng konti. Yung lalamunan natin. Sa lalamunan natin, merong dalawang parang hose. Dinadaanan ng hangin o dinadaanan ng hangin, saka dinadaanan ng pagkain. Hindi pwede magkamali yung gwardiya. Merong gwardiya doon na dalawa, nagpapalit. Hindi pwede magkamali na yung hangin ipapasok niya sa dadaanan ng pagkain, yung pagkain ipapasok niya sa dadaanan ng hangin. Hindi siya magkakamali. Ang nakapagtataka, halimbawa, katulad ko ngayon nagsasalita. Minsan nagsasalita ka, at the same time, kumakain ka. Alam ng, yung pakiramdam na sa loob, kung kailan mo ipapasok, tingnan nyo kailan mo ilulunukin yung pagkain, bubuksan na yung dadaanan ng pagkain, isasara na yung dadaanan ng hangin, kaya pag ipinasok mo, hindi ka muna pwede magsalita. Kasi yung hangin, doon tayo nakapagsalita dahil sa hangin na yun, sarado muna, kaya di ka muna magsalita, lulunukin mo na yung pagkain. Ang nakapagtataka, minsan, wala pang segundo, gumagalaw ng automatic na ang utak ka nag-utos. Na ang may-ari ng plano, ikaw. Kung ano iniisip mo, kagad na intindihan ng utak, at utusan na yung lahat ng parte ng katawan para gumalaw. Allah. Kung sakali na, sabi nga nung narinig ko ng paliwanag na isang doktor, sabi na kung sakali yung pagkain papasukan ng hangin, sa likod banda, pagkain o tubig, magkasama yun. Kung sakali yung pagkain ay doon pumasok sa papasukan ng hangin, alam kagad nila, gagalaw kagad yung utusan ng utak, lahat ng dapat niyang utusan. Hanggat sa yung pinagmumula ng hininga natin dito sa tiyan, ay iipitin na para bubuga ng mabilis o malakas, para lumabas yung nakapasok sa hangin na hindi dapat na makapasok. Allah. Automatic. Sabi nga, katulad nung meron ako nabasang paliwanag ng isang doktor na taga-Kuwait. Sabi na meron daw isang scientist na taga-Canada. Sabi na ang tao daw ay the incredible machine. Totoo. Ang pinakamahalaga doon sa bagay na yun, yung pangungontrol nung nasa loob ng katawan natin, na kaya i-control ang lahat. Init, sugar, yung blood sugar natin, nakukontrol. Sabi nga nung isang doktor na paliwanag, sabi na kung gusto mo, pumunta ka sa pinaka center ng blood sugar sa ospital, tingnan mo kung paano nangyari sa pagbaba o pagtaas ng blood sugar ng tao. Allah. Kaya nga, Allah khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Allah. Ang Allah siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya lahat. Walang ibang tagapaglikha kundi siya lang. Wa huwa ala kulli shay wakil. Sa kanya nakasalalay ang lahat. Wa huwa ala kulli shay wakil. Sa kanya nakasalalay ang lahat.
Siya ang kumukontrol at sa kanya nakasalalay ang lahat. Lahu maqalidus samawati wal ard. Siya ang kumukontrol sa mga kalangitan at ang kalupaan. Suratul Zumar 39 ayat 62 hanggang 63. Allah. Kaysa yung isang halimbawa lang yun, o isa sa mga ilang mahalagang bagay na mayroon sa atin na hindi natin alam ganun pala sa kahalaga. Allahu Akbar. Okay. Isang na-aproba ng science na yung sakit, yung pakiramdam naramdaman natin yung sakit. Akala natin kasi yung buong katawan natin, halimbawa na lang, kapag nasunog tayo, huwag sana mangyari. Akala natin kapag nasugatan ng tao, nasunog, buong katawan niya makaramdam ng sakit. Hindi, meron lang pinakasentro ng sakit, yung balat. Actually, bago lang na-discover ng mga scientists, pero matagal na sa Islam. Matagal na sa Quran. Bago lang nila napatunayan. Akala natin kapag tao na sugatan mo, sunog, pag lumagpas na doon sa pinakaunang layer, wala nang maramdaman yung katawan. Wala na. Wala na yung pakiramdam kasi nandun lang. Kaya yun ang unang-unang impormasyon na nakuha natin na pinatunayan sa atin ng bersikulo ng Banal na Quran na tumutukoy sa mga pinaparusahan sa impyerno, mga sinusunog sa impyerno. Anong sabi ng Allah sa Banal na Quran? Sabi ng Allah, innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Katunayan ng mga hindi naniwala, tumanggi sa aming mga palatandaan, sawfa nuslihim nara, walang pagkailangan, susunugin namin siya sa impyerno. Susunugin namin sila sa impyerno. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Sa tuwing masunog ang kailang mga balat, ay papalitan namin ng panibagong balat upang mas lalo nilang maramdaman, malalasap ang parusa, ang sakit ng pagkasunog. Ibig sabihin, bakit ang sinabi lang ng Allah balat? Ibig sabihin kasi, yun lang kasi talaga nakakaramdam ng sakit eh. Yung balat. Pagkatapos yun sa pangalawang layer na, hindi na nakakaramdam yun. Actually, bago lang na-discover ng mga doktor sa matagal sa Banal na Quran. Okay. Yun yung unang bagay doon patungkol sa sakit. Pangalawa mga kapatid, ang sakit ay isang biyaya na mula sa Allah. Bakit? Masakit na nga, biyaya pa. Bakit? Kasi kapag hindi tayo nakaramdam ng sakit, kawawa tayo. Bakit? Kung sakaling nasugatan ka, natutulog ka, wala kang maramdaman eh. Di tuloy-tuloy na lalabas yung dugo, mamatay ka. Pero dahil sa sakit, nakaramdam ka ng sakit, sa katawan natin, o sa katawan mo, nakaramdam tayo ng sakit sa katawan natin, dahil doon, ay makukontrol natin sarili natin. Kasi kung wala yung sakit, maaaring mamamatay tayo na hindi natin mamalayan. Kasi walang sakit eh. Sabihin natin, naglalakad ka sa daan, yung pala maraming nabasag na salamin, halimbawa. Napakan mo, nasugatan ng paa mo, tumutulong na yung dugo, hindi maramdaman. Kasi wala kang sakit eh. Hindi maramdaman, wala kang pakiramdam sa... Hindi, mamatay ka sa pag naubusan ka ng dugo. Kaya malaking. Kumbaga, sabi nga nung mga nagpapaliwanag, ni'matun azima, dakilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ang pakiramdam natin ng sakit. O yung pakiramdam natin, nakaramdam tayo ng sakit. Subhanallah. Allah. Kasi yun nga, kapag hindi mo naramdaman ng sakit, sabihin na natin, nasugatan ka. Sabihin na natin, hindi naman masyadong malaki yung sakit, wala naman masyadong lumabas na dugo, pero kapag hindi mo namalayan, anong papasok? Bakterya. Kapag pinasok ng bakterya ang katawan natin, makakasakit tayo, lalala at lalala.
Kaya kaysa doon mangyari, ay parehong kapahamakan kapag hindi ka nakakaramdam ng sakit. Akala natin sakit. Yung bagay na yun ay kumbaga isang sagabal sa buhay natin. Hindi. Ginawa na kala yun para ano man ang mangyari sa katawan natin. Kung katulad sinabi ko kanina, yung lumalabas sa tainga ay gwardiya, yung sakit din, proteksyon sa katawan natin. Na kahit anong bagay na, kahit nga yung konting kagat lang ng lamok naramdaman natin Wow. Kasi yun ang proteksyon natin sa sarili natin, kailangan meron tayong pakiramdam sa tinatawag na sakit. Subalit, sabi nga nila, merong sakit na mawala yung pakiramdam natin na yun. Kaya unti-unti nang masisira, kung saan dadapo yung sugat o anumang kagat o anumang sakit, hindi mo na mamamalayan. Kaya wala ka ng pakialam. Kaya tuluyan na. Sabi natin, nagkasakit ka o mayroong problema sa parte ng paa mo, lalo pag hindi mo nakita sa bandang likod ng hindi mo nakikita, o sa hita mo halimbawa, hindi mo nakita, tuluyan na yung sakit na lalala at wala kang naramdaman. Eh yung pakiramdam na yun ay malaking biyaya na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Katulad ng sinabi ko kanina dun sa bawat pakiramdam na meron tayo ay yung tinatawag natin na sugar blood o blood sugar. Yung blood sugar natin, una-una kailangan ng katawan natin yun Hindi naman ng hulugan. Kaya lang kailangan, meron siyang, sabi nga nila, kailangan mula 70 hanggang 140 lang. Kapag lumagpas doon o kulang doon, may problema. Kapag kulang yung blood sugar, problema. Kapag sumubra, problema rin. Parang dugo rin. Kapag kulang ang dugo, problema. Kapag sobra, problema rin. Ganon din ang yung tamis nung nasa, na yun kasama sa ano kasi yun kasama sa blood At yun ang kumbaga, kumukontrol. Halimbawa, kapag ang tayo pagod na pagod, pinapawisan, bababa yung blood sugar. Kaya maraming pinanggagalingan ng blood sugar. Isa sa pinanggagalingan ng blood sugar natin, yung atay. Sabi ng mga doktor, hindi ko sinabi. Sabi nila. Kaya kung sakali, halimbawa na lang, fasting tayo, pagdating ng Ramadan. Hindi tayo kumakain. Kapag hindi tayo kumakain, bababa yung blood sugar. Kapag bumaba ng less than 70, kagad, maramdaman yun ng katawan, yung nakakaramdam nung tamis na yun, yung blood sugar natin, utusan niya, o makakarating yung pakiramdam na yun sa utak, kasi utak ka lahat ng pinakasintro Utusan niya yung atay, sabi niya, palabasin mo yung tamis diyan para maging balance. Lahat yun gumagalaw na hindi natin namayan sa loob ng katawan natin. Pero napakahalaga. Akala natin, simpleng bagay, pero hindi siya simple mga kapatid. Siya ay napakahalaga. Ayun ay, yung pakiramdam na yun, yung alat, tamis, init, sakit, lahat nun ay 24 na oras na gumagana. Allah. Kaya anong sabi sa banal na Quran? Qul may yaklaukum bil-layli wan-nahar minar rahman. Sabihin mo sa kanila, sino ba ang nag-aalaga sa inyo sa gabi at araw? Maliban sa Allah na maawain. Tingnan mo ginamit niya, minar rahman. Meron bang iba maliban sa Allah na maawain, mapagmahal, na nag-aalaga sa inyo sa gabi at araw? Meron ba? Meron? Wala. Allah. Bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun. Subalit ang karamihan sa kanila, sana yung kanila na yun, hindi tayo kasama. Hindi na sinabi sa inyo. Sabi na karamihan sa kanila.
Karamihan sa kanila ay hindi nila naalala ang lumikha sa kanila. So nakakalimutan nila yung mga biyayang ito. At totoo yun. Saan hindi tayo maging kasama doon? Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na yun, gumagalaw, gumagana sa katawan natin, na patuloy na walang pagod. At sabi nga nung isang doktor, narinig ko rin, sabi niya, kullu wahidin minhum ya'mal bi amana. Bawat isa sa mga bagay na ito gumagawa ng ibinibigay ng kanyang tungkulin na walang bawas. Kumpleto. Bi amana. Sabihin, sila ay mapagkatiwalaan lahat. Bawat parte ng katawan natin na yun ay gumagalaw ng ginagawa ng kanyang tungkulin ng kumpleto. Sakto. Wow. Bi amana. Kaya nga, sino ang nagbabayari sa kanila? Sino ang kumukontrol? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul mayaklawkum bil-layli wan-nahar min ar-Rahman. Sabihin mo sa kanila, meron pa bang maliban sa Allah na maawain na nag-aalaga sa inyo sa gabi at araw? Bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun. Subalit sa kanila, karamihan sa kanila ay hindi nila naalaala, tinatalikuran nila ang kanilang tagapaglikha. Hindi nila inaalaala. Ito na Suratul Anbiya 21 ayat 42. Kaya nga merong paliwanag si Ibnul Qayyim rahimahullah. Sabi ni Ibnul Qayyim, law anna malikan indahu min al-amwal wal kunuz ma inda. Sabi natin isang hari na mayaman, nasa kanya ang lahat ng kayamanan, lahat ng gusto niya nagagawa niya. Pagkatapos sabi niya ay kumuha siya ng 100 na haris, gwardiya. At siya ay gusto niyang matulog. Sabihin niyo sa gwardiya, huwag niyong hayaan na ako ay makagat ng lamok o ano pa man, o kung ano man ang maramdaman ko sa katawan ko ay kaagad kamutin ninyo o gamutin ninyo. Sa tingin niyo kaya makakayanan nila? Kahit 1,000. Kasi, yung pakiramdam naramdaman ng isang tao na hindi naramdaman ng iba. Kaya wala silang magawa. Pwede ba yun? Pwede ba nang sabihin na kahit isang lamok hindi makakagat sa kanya? O kahit anumang bagay hindi maring dumapo sa kanya? Hindi pwede. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu latifun bi'ibadihi. Allah siya ang pinaka mapagmahal sa kanyang mga alipin. Kaya kapag tayo ay natutulog, at dahil sa mahal nga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw ng Allah na masira yung ating pagtulog, anong kanyang gagawin? Kapag may kumagat na lamok o anuman, maramdaman yun yung nakakaramdam. Kasi lahat may nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng kate. Pag naramdaman ng katawan mo na kati, kaagad yun, darating sa utak. Yung utak, utusan niya yung kamay. Kakamutin niya na sakto doon sa kung saan yung makati, kung saan yung kinagat. Sabihin, gagamutin niya, kakamutin niya. Na yung tao, hindi nagising. Patuloy sa kanyang pagtulog. Patuloy sa kanyang paghilik. Walang nababago. Automatic. Walang nababago. Naramdaman niya, inutusan ang utak niya, kasi gumalaw yung utak niya, gumalaw yung kamay niya. Sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nawala siyang kamalay-malay. Yun ang paliwanag ni Ibnul Qayyim rahimahullah. Kaya, kung hindi dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, paano ito mangyari? May kakayanan bang doktor? May kakayanan bang gaano mang katalinong tao na magagawa ito? Wala. Okay. Kaya, ibig sabihin, ganun tayo kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ibinibigay niyang lahat. Kaya nga sabi nga, yung ayat pa rin kanina, sinabi ng Allah, Qul mayakla'ukum bil-layli wan-nahar min ar-Rahman. Sabihin mo sa kanila, meron pa bang bukod sa Allah na maawain na nag-aalaga sa inyo sa gabi at araw? Kaya anong kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? Kailangan niya magpasalamat. Actually, meron paliwanag yung narinig ko rin na paliwanag. Sabi niya, isang tao, ang dugo na dumadaloy sa buong katawan natin, umabot sa normal na buhay ng 6 na litro. Hindi ko lang kung narinig niyo. Ha? Sa 1 milliliter, ha? Ay mayroong sa 1 milliliter mayroong 5 milyon na tinatawag na al-kural hamra, yung cells na dugo ng dugo
na merong 5 milyon sa 1 milliliter. Bawat isa, doon sa 5 milyon na yon ay, kumbaga, yun ang gumagalaw para sa lahat ng kilos natin, kasama yung paghihinga natin. Na yun ang gumagalaw, at maaaring namamatay, pinapalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng automatic. Sa tingin nyo kaya, kung sakali, sa isang tao, at nangyari yun na yung tinatawag na, yung dugo na yun, yung pula na yun, ay unti-unti nang mawawala. Kaya nga meron nga sinasabi na yung dugo, kapag yung tao na nagkakasakit, yung dugo niya maputi. So yung kural hamra na tinatawag sa ikang Arabic, yung cells na yun na ay naubos. Kapag naubos yun, wala ka ng lakas. Kung sakali mga kapatid, kung sakali lang kung ikaw ay billionaire, at sinabi ng doktor, unti-unti nang nawawala, sa tingin mo kaya, manghihinayang ka sa bawat isang milliliter na yun, babayaran mo ng 1 milyon o kahit malang 100,000, hindi ka manghinayang kung yun lang ay kabubuhay mo. Hindi ka manghinayang kung yun lang ay kabubuhay mo. Kung sakali lang na ang Allah subhanahu wa ta'ala sisingilin tayo. Sisingilin tayo doon sa bagay na biyaya binibigay na sa atin, na yun ang isa sa pinaka buhay natin, yung dugo natin. Kung sinisingilin tayo ng bawat milliliter doon sa 6 na litro, pabayarin tayo ng 10,000, kahit 1,000 lang. Makakayanan natin? Gumagalaw, umiikot yun sa buong katawan natin, araw-araw. Sa pamagitan ng puso natin, ay nakukontrol yung bagay na yun. Kaya nga, yung puso mahalaga rin Di ba? Kung papabayarin tayo, ang tanong, sinisingil pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Konti lang ang kailangan sa atin. Sumunod lang tayo. Pero ang sigurado mga kapatid, yun ay talagang gumagalaw habang tayo nabubuhay, yun ay napapakinabangan natin 100%, walang paltos. Napapakinabangan natin yun. Mula pagkabata hanggang pagtanda natin, hanggang tayo namamatay. Kapag hindi natin ginamit yun, sa pasasalamat at pagsama sa Allah subhanahu wa ta'ala, siguradong sisingilin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Walang pag-alinlangan. Ibig sabihin, dito, hindi tayo sinisingil, pero sa kabila, sisingilin tayo. Kaya dito, binigyan tayo ng napakahabang palugit. Pero hindi nangangahulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi maniningil. Kaya ngayong aya kanina, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin niyo ang mga biyaya na Allah, hindi nyo kayang bilangin. Pero ano ang problema? Yung karugtong ayat, sabi na, innal insana la zalumun kafar. Dahil ang problema kasi, ang tao ay napakasama at napakasuwail. Ibig sabihin, kung isipin mo yung biyaya na palagi mong pinag-aralan, palagi mong sinusuri, palagi mong iniintindi, kahit malang yung hangin na sinisingot natin, yung hininga natin, isang napakahalaga rin sa buhay natin. Kung bibilangin natin yung hangin na yun na labas-masok, kaya natin bilangin? Hindi. Kaya hindi tayo inutusan ng Islam, hindi tayo inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala para bilangin. Ang utos sa atin, magpasalamat. At sabi ng Allah, wala in syakartum la azidannakum. Kapag nagpasalamat kayo, dadagdagan ko pa kayo. Wow. Kung gusto nyo pala, talagang lahat biyaya. Wala in syakartum la azidannakum. Kapag kayo nagpasalamat, dadagdagan ko pa kayo. Kaya, actually mga kapatid, sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin na isa sa pinaka-complicated sa lahat, tayo, bilang tao. Kasi, kaya nga, sa tingin nyo kaya kung hindi tayo ang pinakamatindi at pinakamahalaga sa paningin ng Allah, pipiliin ba tayo ng Allah, tayo mga mahala sa daigdig na ito? Pinila na yung ang araw, buwan, hangin. Sino bang malalakas? Allahu Akbar. Kahapon, meron ako natanggap na email sa isang kapatid na nilaraw doon yung mga planeta. Yung Earth natin, na kinuro natin, kung i-compare mo sa araw, parang tuldok.
Kaya parang talagang nanliliit ka eh. Pero ang tanong, ang tingin ba ng Allah sa'yo na napakaliit? Yung earth na kinarunan mo, napakaliit. Ang tingin ba ng Allah sa'yo maliit? Hindi. Ikaw ang pinakamatindi. Ikaw ang pinakamahalaga sa paningin ng Allah. Kaya yung pagmamahal na yun na kung alam mo lang, talagang magpapasalamat. Kasabi nga ng propeta sa kanyang hadith, sabi niya, la hurmatul mu'mini akbaru o a'zam min hurmatil haram. O kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang kahalagaan ng mananampalataya sa Allah ay mas matindi pa kaysa kahalagaan ng haram o Kaaba. Sa paningin ng Allah. Samantalang ang mga nakakaintindi, mga Muslim, sila'y nag-uunahan para makarating lang sa Makkah, samantalang yung pinag-uunahan natin para makarating tayo doon, ay mas matindi pa pala tayo kaysa doon. Sa paningin ng Allah. At katulad niya sabi ko, hindi ko sinasabi, kundi sinabi ng propeta. La hurmatul mu'min akbar min hurmatil Kaaba sa ibang hadis. Kahit sa amin ang mahalaga, haram o Kaaba, yung pa rin tinutukoy. Ang mahalaga, mas matindi tayo sa paningin ng Allah kaysa doon. So sinabi niya, mu'min. So ikaw bilang isang tao, kapag nagawa mo na, naintindihan mo na ibig sabihin ng pasasalamat, at narating mo na yung antas ng tinatawag na pagiging mu'min, doon tataas ka na sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit pa sa lahat ng kanyang nilikha. Allah. Kaya yun lang ang kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, pagkaintindi. Kaya katulad ng pagkalika sa atin, yung pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, isang napaka-complicated na kung saan pinagsasalungatan, kumbaga pinagdidiskusyonan ng mga scientists, mga doktor, na kung paano tayo nabubuo, pinagtatalunan, samantalang ang banal na Quran, nandito na lahat. Pinaliwanag sa atin. Allah. Kaya lahat nun, mula sa pinakaumpisa, hanggang sa katapusan ng ating buhay dito, ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng sapat na kapaliwanagan para maintindihan natin at ang pinakaunang dahilan kung bakit para magpasalamat tayo sa Kanya sa pamagitan ng pagsamba natin sa Kanya. Kaya, katulad niya sabi ko kanina, ang paksa natin ay parang napakalaking dating, pero hindi natin kaya yung paliwanag. Kumbaga, sino ba ako? Kumbaga, sabi ko nga, nanliliit ako para ipaliwanag yun, na yung sikreto ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso nga lang, kinuha natin yung kapiranggot doon, na ibig sabihin, direct na madali natin maintindihan, baka sakali. Yun ay manatili sa ating kaisipan, habang tayo ay ililisan natin ang daigdig na ito, na yun na maging paraan para hindi tayo makalimot sa Kanya. Sabihin yung mga bagay na yun, na akala natin, katulad ng pinapaliwanag natin, maring, ako nga, nung ako'y nagbabasa at nakikinig sa mga paliwanag, nagugulat din ako, sabi ko, Allah Akbar. Sabihin katulad ng sakit. Yung pala sakit ay ni'ama. Ni'amatun azima. Allah Akbar. Dakilang biyaya ng Allah, yung pagkaramdam natin ng sakit. Kasi kung nawala yun, wala na rin tayo. Kasi wala kang maramdaman. Hindi, lahat ay, yun nga, kahit konting sugat lang, wala na. Allah Akbar. Kaya, ano ang pangtapos natin ng ating panayam, inshallah ay, ang hindi naman mahalaga ay masyado mahaba, pero ang mahalaga, may magpulot tayo. Sa mga nakakaintindi, walang problema, pero doon sa mga hindi nakakaintindi, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau annana nazzalna ilayhimul malaika. Sabi ng Allah, kahit ibinawa pa namin sa kanila ang mga anghel. So kahit papunta pa sa kanila mga anghel para magpaliwanag. Wa kallamahumul mauta. At magsalita sa kanila mga namatay para sabihin, anong nangyari? Wa hasyarna alaihim kulla shay'in qubula. At lahat ng katibayan iharap namin sa kanila. Ma kanu liyu'minu. Hindi pa rin sila maniwala. Illa ayasha Allah. Maliban lang gusto na. Kaya laking pasasalamat natin dahil napili tayo, nakasama tayo doon sa mga mu'minun, mga naniwala sa Allah. Walakin aktharuhum yajhalun, subalit ang karamihan sa kanila ay wala silang kamuwang-muwang, wala silang kaalam-alam. Tingnan niyo.
Tingnan mo yung hamon ng Allah doon sa mga matitigas ang ulo. Ha? Walau anna nanzalna ilayhimul malaika. Kahit pinapapa namin sa kanila ang mga anghel para magpaliwanag. Para malaman na kung dapat nilang gawin, ano yung utos. Wa kallamahumul mauta. At magpaliwanag sa kanila mga namatay. Sabihin, yung mga namatay na nakarating na doon, babalik para magpaliwanag. Wa hasyarna alaihim kulla shay'in qubla. Iharap namin sa kanila lahat ng bagay na maaaring magpaliwanag at magpapatunay sa kanila. Iharap sila. Ma kanu liyu'minu illa yasha Allah. Hindi pa rin sila maniwala kung hindi gugustuhin ng Allah. Ayun ang napakahalagang biyaya na meron tayo dahil kabilang tayo dun sa mga naniwala sa Allah. Walakin na aktharahum yajhalun, subalit ang karamihan sa kanila ay wala silang kaalam-alam. Hindi na alam na ganun pala yung totoo. Ibig sabihin, ikaw bilang naniwala sa Allah, huwag na huwag mong sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag mong sirain ang pagkakataon na nasa iyo na, tatanggihan mo pa o sisirain mo pa. Dahil hindi ganun kadali ang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay na ito kung hindi tayo pahintulutan ng Allah at hindi tayo gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang meron sa atin na napakahalaga, yung tinatawag na gabay. Ginabayan tayo, kailangan mas higitan natin ang ating pasasalamat dahil nasa atin ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya maraming salamat sa mga kapatid. Inshallah ay nakapagbigay gabay sa atin ng ating pagpapaliwanag ngayong gabi. Sana ay maragdagan pa yung mga makikinig sa atin at maragdagan pa yung mga kaalaman natin para may pamahagi natin sa iba. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa jazakumullahu khair.